Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Anja Jan Agner at welcome po sa aking Day 37 Daily Devotion, Pastor Raslo Campo, na The Seminary Edition. At ngayong araw po ay January 2, 2025 at ang tabi po natin ngayon is Active Obedience of Christ at bakit nagkatawang tao si Kristo. And ang scripture po natin ngayong araw ay Romans 5 verse 19. For just as thought the disobedience of the one man, the many were made sinners. So also through the obedience of the one man, the many will be made righteous. And sa Tagalog naman po, sapagkat kung naging makasalanan ang marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. At ang binabanggit po dito ay yung una po, yung nagkatawang marami tayong mga kasalanan is yung una po ang si Adan po ito dahil nga po hindi siya sumunod sa ating Panginoong Hesukristo at natanggap niya po yung pagkakasala dahil sa tukso ni Satanas. And yung isa naman pong one man at ito po ang ating Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao na nagpakawalang sala po sa atin dahil nga po niligtas niya po tayo. And teaching number 1, Jesus become fully human to fully obey the Father. Sabi po dito na ating Panginoong Hesukristo po ay naging talagang nagpakatawang tao, fully human, and para sumunod sa ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, Jesus present humankind as the head of new humanity. Dati nga po nung nagkasal tayo dahil kay Adan, but Jesus, yung pinanganak si Jesus, nagkatawang tao si Jesus, and Jesus represents sa atin na yung baging humankind na dapat sumunod tayo sa ating Panginoong Diyos at dapat na at yun nga na wala yung kasalanan na meron tayo dahil nga sa ating Panginoong Hesukristo. And teaching number 3, Jesus' active obedience is captivate to those who believe in His person and works. Sabi naman dito na ang ating Panginoong Diyos ay siya po talaga ay active obedience or palasunod talaga sa mga kautusan ng ating Panginoong Diyos na siya talaga yung nagagawa nito. Credit talaga sa Kanya na dapat tayo ay maniwala, believe sa ating Panginoong Diyos at sa Kanyang gawa at sa Kanyang katauhan. And application number 1, believe that Jesus is both God and man. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na tayo po ay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Diyos na talagang siya ay both man at siya ay Diyos. And application number 2, believe that Jesus is sufficient for salvation. Sabi naman po dito na tayo naman po ay maniwala na ating Panginoong Diyos na siya po ay binigyan tayo ng salvation or binigyan po tayo ng kapatawaran sa mga kasalanan natin dahil nga doon kay Adan na nagkasala siya, kaya po yung humanity natin is puro kasalanan. But nung pinanak ang ating Panginoong Diyos, tayo po ay narepent dahil nga po yung kasalanan natin ay inangkin niya para tayo ay hindi masaktan at siya po yung nasaktan. And application number 3, believe that we are made righteous in Christ. Sabi naman po dito na tayo po ay maniwala na ang ating Panginoong Diyos ay ginawa po tayong righteous kahit po tayo ay maraming kasalanan at siya po ay walang kasalanan. Ginawa niya po tayong righteous sa pagpapako niya sa cross. Simula nun, tayo po ay naging walang kasalanan at naging bago na po ang humanity na meron tayo. And discussion,
what is the importance of knowing Adam and Jesus as our representative. Para po sa akin at para po sa devotion ngayong araw na natutunan ko po na maganda pala na pag-aralan ito at importante para po malaman natin na si Adam na siya po ay nagkasalanan at dapat na hindi na po natin siya gayahin at gayahin natin ang ating Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao at niligtas tayo at dapat na sumunod sa ating Panginoong Diyos. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.